po ay si Jacob. Tara po, punta po tayo sa school. Mag-aaral po kasi ako eh. Kuha muna po tayong bike. Yan, bike. Punta tayo guys sa school. Hello po. Nakakaya, sabi mo nakahugo ka. Nakabalak ka lang. Nakakaya. Sa school natin. Uy, wala tayong kasama sa school. Ex na natin. Ayan guys, yung school namin. Punta tayo dito sa history. Punta tayo sa ginawa ni Jamoran kay Ben Simmons. Uwi na tayo. Labit-labit ka pa. Ihilang na ako. Ang smart play na ginawa ni Chris Paul. Celtics versus ay, girls pala. With only 2 minutes remaining, naisip ng Celtics na i-foul ng paulit-ulit si DeAndre Jordan. At dahil alam ni Chris Paul na mababa ang percentage nito sa free throw line, nakaisip siya ng isang smart play. Naglalagay ako guys ng dito ng upuan. To try and foul DeAndre Jordan and he ran over Chris Paul. Pero hindi rin magpapahuli ang play na ito mula kay Javale McGee. Here we go, second half action. Staying at the same 5 on the board. Bago akong bahay. Nobody home. Dito. Ito. Double team off the box. Akala ko talaga, pang-shock din na full lang si Javale. At tila may mata yata sa likod nitong si Jack. Guys, so may hahanapin na ito bagay. Ay talaga namang smart move. Ito. Ayan guys, bahay na natin yan. Ganda. May mata nga yata sa likod. Magluto muna At tayo. panoorin naman natin ang smart play na ginawa ni Ben Simmons kontra Celtics. Pero bago ang lahat, ang video ito ay hatid sa atin ng 1xBet, ang number 1 legit betting site na pwede kang pumaya at manalo kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lang gamit ang iyong number at gamitin ang ating promo code at maaari ka nang makakuha ng up to 10,000 bonus sa unang mong deposit. Dito ay pwede kang tumaya sa mga paborito mong NBA games at sa iba pang sports. Tutulog Pwede muna ka na rin ako. tumaya sa ibang laro tulad ng slot at card games. Pinadali na din ang pag-cash in and cash out through Gcash. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na ang link sa comment section to register. Oh, si tatay may tao sa bahay ko. Yun o, babae. Mataas naman talaga basketball IQ ni Ben Simmons. Kasi di mo ko nakikita. Sa shooting. At nakakaibang basketball IQ naman ang meron itong si Luke Cornet. Paano ba naman? Sa tangkad nitong 7'2", ay hindi niya na kailangan i-contest ang tira ng kalaban. Sa halip, ganito ang ginagawa niya. For now, he just jumps up in the air. And Brad told me that if you're at the three-point line in the corner and you shoot that shot, you can't see the rim. Look at Luke. Kung ganyan lang sana kadaling yung depensa, iwan pagod ka talaga. At balikan naman natin ang panahong inutakan ni Kobe. Ang buong team ng Hornets, during inbound. Guys, so magkukuhan tayo. Ano yun? Aalis tayo. On the underneath side. Grabe talaga basketball IQ ni Kobe. At hindi dahil nasa bench ka, ay hindi ka na pwedeng makatulong sa team. Itanong mo pa, sa bench ng Miami. Pupunta tayo sa bahay ng marites natin. Pati mga referee. At kung hindi ka pa nai-impress dyan, panoorin mo. Ang ginawang ito ni De'Aaron Fox. Offensive rebound.
pa ba itong lalaki na ito at nakilala siya bilang strongest man sa buong mundo 8 years ago? Well, hindi kayo maniniwala kung ano nangyari sa kanya at ano ang kanyang itsura ngayon. Ito si Sajjad Garibi at nabuhang maging sikat dahil sa kanyang nakakabaliw na pangangatawan at hindi Bye-bye, guys. kapaniwalang lakas kung saan nakakabalik siya ng metal pants na walang kahirap-hirap. Sirain ng madali ang semento at hilahin ang sasakyan. Pero itong kasikatan niya ay sinira ang buhay niya at ginawa nito ang mga tagahanga niya against sa Marinig ko na ano to. kaya nangyari sa Sunod strongest na man? sunod. Wala na At paano ang kanyang kasikatan ay nagdala sa kanya ng malas? At ano kaya ang itsura niya ngayon pagkatapos ng 8 taon? Si Sajjad Garibi ay pinanganak sa Western Asia, Iran, kung saan siya ay sumikat sa mga tao na gusto niyang labanan ang mga ISIS sa gera. At sa kanyang bold statement, ang kanyang incredible physique at ang kanyang amazing strength ay nakuha ang mga tagahanga niya sa buong mundo. At naging sikat at nagumpisa na siya makita sa TV at news articles. At inoferan pa siya na mag-act sa movies. At nakuha niya din ang $2 million. Pagkatapos nito, buhay kasi ang kasikatan ni Sajid ay lumaki. At ang ibang mga tao ay inaakusahan siya na nag-photoshop siya sa kanyang mga photos at pagkukunwari ng kanyang kaya para mali ang mga haters niya ay pumunta siya sa boxing world kung saan nakita ang isang boksingero at pagkatapos ng dalawa ay nakita sa unang pagkakataon ang mga bagay ay naging masama kasi lahat ay nagulat sa kung gaano kadali ang pinakamalakas na tao ay natulak pababa at gaano kahina siya noong nag-face off sila ng ibang malakas na lalaki. At ang pinakapangit na bagay ay na-shock ang lahat kung gaano siya kaliit at iba ang itsura sa totoong buhay. Kumpara sa mga larawan niya at pagkatapos ng kanilang pagkikita, si Martin ay nag-decide na i-cancel ang laban. Kasi na-feel niya na dinaya siya sa Sajjad at ayaw niyang mapunta ang kanyang buhay sa panganib. Ito ang nag-cause sa madaming tao na tawagin si Sajjad na fake. At ang kanyang mga magulang ay sinabihan siya na i-redeem ang kanyang sarili at kung hindi ay kakalimutan siya. Kaya walang choice, nag-ask siya ng ibang fighter at umarap sa kanya sa ring. Pero ang swerte ay wala kang Sajjad. At natalo siya ng madali sa less than 2 minutes. Pagkatapos ng kanilang laban, si Sajjad ay nahuli at nawala sa internet. Pero kung niya ay nakita siya sa isang at sumasali sa bodybuilding na subukan ang manatiling mababa mula sa kwento ay nagpapatunay na hindi ka dapat dahil sa isang punto ikaw ay mahuli at kung nagustuhan niyo ang Elijah, please Jogi. You have to get. Marami daw. Di ka na rin-injure. Kung matatawa ka talaga dito, meron sa babae. Hindi naman siya bulag, pero nakakita siya na mga ginawa niya ay Masiset ka. Please don't.
Buti nga na-barrel ko na sila. Buti nga, So- napain na ako. So, mag-subscribe lang kayo. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys!